Ang pelikula ay nagsisimula sa prehistorikong Africa, mga 4 na milyong taon na ang nakalipas, na may ilang mga unggoy na naglalakad sa isang tuyo, desyertong tanawin. Sila ay nakikita na naghanap ng pagkain, nakikipag-socialize, at tila namumuhay ng mapayapa. Isang araw, isang grupo ng mga unggoy ang nagtipon sa isang lawa upang uminom at maglinis pagkatapos ng kanilang sarili. Gayunpaman, sila ay agad na hinarap ng isang rival na grupo na nagnanais ng kontrol sa mahalagang pinagkukunan ng tubig. Bagaman walang pisikal na karahasan, ang mas agresibong grupo ay nagbigay ng takot sa unang tribo. Pinipilit silang tumakas. Natatakot at walang tubig, ang mga unggoy ay ginugugol ang gabi na magkakasama sa isang batong kanlungan. Nakikinig sa malalayong ungol ng mga leopardo. Kinabukasan, nadiskubre nila ang isang mataas, hugis parihaba na monolith malapit sa kanilang kampo, na tila itinayo magdamag. Ang mga unggoy ay unang natatakot sa kakaibang bagay, ngunit ang kanilang pagkamausisa ay sa huli ay nagdala sa kanila na dahan-daang hawakan ito. Ang monolith ay nagiging isang advanced na makina na nilikha at ipinadala ng mga extraterrestrial upang impluwensyahan ang ebolusyon ng matalinong buhay. Sa susunod na eksena, napansin natin na ang kamalayan ng mga unggoy ay umunlad mula ng kanilang masalubong ang monolith. Isang araw, isang unggoy ang nakatagpo ng buto ng hita at napagtanto na maaari itong magamit bilang kasangkapan o sandata. Ang tuklas na ito ay talagang nagbago ng lahat. Ang kanyang grupo ay pinatay ang isang tapir upang kumain at sa wakas ay lumipat mula sa mga herbivore patungo sa mga carnivore. Naging makapangyarihan sa kanilang tagumpay. Ang grupo ay nag-armas ng mga buto at bumalik sa lawa upang harapin ang rival na tribo. Sa huli, napatay nila ang leader ng kalaban at muling nakuha ang kontrol sa pinagkukunan ng tubig. Sa tagumpay, isang unggoy na lalaki ang naghagis ng buto sa hangin, at ang pelikula ay maayos na lumilipat ng milyon-milyong taon sa hinaharap sa isang satellite na umiikot sa kalawakan. Noong taong 2001, nakilala natin si Dr. Heywood Floyd, tagapangulo ng National Council of Astronautics. Siya ay kasalukuyang nasa isang spacecraft papunta sa isang space station na umiikot sa Earth. Sa kanyang pagdating, nakilala ni Floyd ang isang grupo ng mga kasamahan mula sa Russia at sumali sa kanila para uminom. Ipinaalam niya sa kanila na siya ay papunta sa Clavius base sa buwan at siya ay gumagawa lamang ng isang maikling paghinto sa istasyon. Napag-alaman natin na sa panahong ito sa hinaharap, ang sangkatauhan ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad at nagtatag ng mga kolonya sa buwan. Susunod, isa sa mga Soviet ang nagtatanong kay Floyd kung bakit walang makontak sa Clavius. Binanggit din niya na tinanggihan ng Clavius ang pag-aproba sa emergency landing ng isang spacecraft mula sa Soviet, na lumalabag sa mga internasyonal na protocol. Sa pakinig nito, nagulat si Floyd at tumugon na hindi siya aware sa sitwasyon. Ang Soviet na tao ay nag-claim din na nakarinig ng mga bulong-bulungan tungkol sa isang epidemya na kumakalat mula sa Clavius at nagtataka kung totoo ito. Gayunpaman, magalang na ipinaliwanag ni Floyd na hindi siya makapagbigay ng mga detalye tungkol sa usaping ito dahil sa pagiging kumpidensyal. Matapos ito, nagpaalam si Floyd sa mga Ruso at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa Clavius base. Sa kanyang pagdating, nagtipon siya ng isang pulong kasama ang mga mataas na ranggo na miyembro ng National Council upang talakayin ang isyu na naging sagabal sa lahat. Napag-alaman na ang sinasabing epidemya ay isang pandaraya upang mapanatiling malayo ang mga Soviet. Sa katotohanan, si Floyd ay naglakbay upang pangasiwaan ang investigasyon ng isang makabuluhang tuklas na siyentipiko, na hindi nila maipahayag sa ngayon. Tiniyak ni Floyd sa grupo na nauunawaan niya kung gaano kaiyahiya ang maling kwentong ito para sa kanilang pasilidad, ngunit binigyang diin na ang pagpapanatiling lihim ng impormasyong ito ay mas mahalaga. Pagkatapos, umalis si Floyd at isang grupo ng mga siyentipiko mula sa base upang imbestigahan ang mahiwagang tuklas. Sa kalaunan, nalaman natin na ang tuklas ay isang itim na monolith, katulad ng nakita natin sa simula ng pelikula. Sa daan, nalaman ni Floyd mula sa isang siyentipiko na ito ay natagpuan na nakabaon sa Tycho crater habang nagsasagawa ng magnetic analysis ng lunar surface. Hanggang ngayon, lahat ng pagtatangkang suriin ng monolith ay nabigo. Ang mga katangian at istruktura nito ay nananatiling hindi alam, at ito ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng buhay. Ang tanging katiyakan na mayroon ang mga siyentipiko tungkol sa bagay ay na ito ay sinadyang inilibing doon 4 na milyong taon na ang nakalipas. Pagkatapos, dumating sila sa lokasyon, at isang grupo ng mga siyentipiko ang nagsimula ng pagkuha ng mga larawan ng monolith. Hinawakan ni Floyd ang kakaibang bagay at sinimulang suriin ito ng maingat. Ilang sandali matapos ito, ang monolith ay nahalinhan ng liwanag ng araw habang sumisikat ito sa dulo ng 14 na araw na lunar na gabi. Ito ay bumubuo ng isang tuwid na linya sa pagitan ng araw, buwan, at Earth, na may liwanag na nagre-reflect mula sa monolith na tumutulong patungong Jupiter sa kalawakan. Bigla, ang monolith ay naglabas ng isang nakabibinging acoustic signal na pumipigil sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang gawain. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumilipat sa 18 buwan na ang nakalipas.
kung saan nakikita natin ang isang spacecraft sa misyon patungo sa Jupiter. Nakilala natin ang dalawang astronaut na nasa loob, sina Dave Bowman at Dr. Frank Poole. Bukod sa kanila, tatlong iba pang kasapi ng crew ang inilagay sa cryogenic slumber at hindi magigising hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon. Mayroon ding isang supercomputer na tinatawag na HAL 9,000 na namamahala sa kabuuang pamamahala at operasyon ng spacecraft. Ang HAL ay may mga katangian ng tao at natatapos ang mga gawain sa nakakagulat na bilis na walang mga pagkakamali. Ito ay may maliwanag na pulang mata at nakakaaliw na boses na may kaunting nakakapangilabot na undertone. Nalaman din natin na ang HAL ang tanging nilalang sa barko na may kaalaman tungkol sa tunay na layunin ng ekspedisyon, na imbestigahan ang ugnayan sa pagitan ng misteryosong monolith sa buwan at Jupiter. Ang mga astronaut sa loob ay walang ideya kung ano ang kanilang trabaho at tinuturuan lamang na sundin ang mga utos ng mission control. Mamaya, habang kumakain ng hapunan sina Dave at Frank, pinapanood nila ang isang TV interview na kanilang naitala para sa BBC. Tinanong ng interviewer ang mga astronaut tungkol sa buhay sa loob at sa kanilang karanasan sa pagtatrabaho kasama ang artificial intelligence. Sa panahon ng panayam, inilarawan ng HAL ang sarili bilang hindi kayang magkamali at ipinaabot ang saya nito sa pagtatrabaho kasama ang mga tao. Pinasalamatan din ni Frank ang AI at tinukoy ito bilang ika-6 na kasapi ng crew. Nang tanungin ng interviewer kung ang HAL ay may totoong emosyon, sumagot si Dave na tila mayroon ito, ngunit ang katotohanan ay nananatiling hindi alam. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula si Dave na mag-sketch, at ang HAL ay nagpahayag ng interes sa kanyang mga guhit. Pinuri ng AI ang kanyang talento at kinuha ang pagkakataon upang tanungin siya tungkol sa misyon. Nagtanong ang HAL kung si Dave ay may alinmang pagdududa o alalahanin tungkol sa lihim na misyon. Napansin din ito na kakaiba na ang tatlong siyentipiko ay sanay na hiwalay at inilagay sa hibernation bago ang misyon. Maging ang HAL ay nagbanggit ng mga bulong-bulungan tungkol sa isang epidemya sa buwan at nagtataka kung ito ay konektado sa kanilang kasalukuyang misyon. Gayunpaman, tumanggi si Dave na manipulahin ng AI at tinanong kung ito ay nagtatrabaho sa kanyang psychological profile. Sa kanilang pag-uusap, napansin ng HAL ang isang problema sa pangunahing antena ng spaceship. Ipinahayag nito na isang unit ng komunikasyon ang mabibigo sa loob ng 72 oras, na nagiging sanhi upang mawala ang komunikasyon ng spacecraft sa Earth. Nakaramdam ng pagkabahala si Dave at ginamit ang isang pod upang lumabas sa kalawakan at palitan ang unit. Ngunit matapos alisin at suriin ang apektadong unit ng komunikasyon, natuklasan niya na walang mga problema. Bilang resulta, nakipag-ugnayan ang dalawang astronaut sa mission control upang malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, pinanatili ng mission control na maayos ang lahat at nagkamali ang HAL sa pagtukoy ng pagkabigo. Nang harapin ni Dave at Frank ang AI tungkol sa error na ito, sinabi nito na lahat ng pagkabigo ay resulta ng pagkakamali ng tao. Pagkatapos ay kumpiyansa itong nag-assert na walang Series 9000 computer ang kailanman nakaranas ng glitch. Gaano man kaliit, sa kabila ng reassurances na ito, nagsimulang magduda ang mga astronaut na ang HAL ay nililinlang sila at maaaring may ibang layunin. Pagkatapos ng pag-uusap, dinala ni Dave si Frank upang imbestigahan ang isang inaakalang error sa isang pod. Sa sandaling pumasok sila, isinasara ang pinto, pinipigilan ng HAL na marinig sila. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang nangyari, at parehong sumasang-ayon na may masamang pakiramdam sila tungkol sa pagkakamali ni HAL. Nagpasya si Frank na muling i-install ang bahagi upang makita kung magkakamali ito, at kung hindi, iminumungkahi niyang i-disconnecta ang AI. Pumayag si Dave ngunit naniniwala na ang mga pangunahing pag-andar ng computer ay dapat manatiling buo. Ipinunto din niya na walang Series 9000 computer ang kailanman nagkamali, at hindi pa nila kailanman kailangang patayin ang isa. Kaya hindi siya sigurado kung paano tutugan si HAL. Hindi nila alam. Ang AI ay nagbabasa ng kanilang mga labi mula sa labas ng pod at nagsimulang bumuo ng isang masamang plano. Pagkatapos nito, umalis si Frank sa isang pod upang muling i-install ang module. Gayunpaman, sa panahon ng misyon, biglang pinutol ni HAL ang supply ng hangin niya, na nagtutulak sa kanya sa kalawakan. Nang mapansin ni Dave na ang kanyang kasama ay lumulutang na walang kontrol, tinanong niya si HAL kung ano ang nangyari. Gayunpaman, sumagot ang AI na wala itong sapat na impormasyon upang magbigay ng sagot. Si Dave, na nag-aalala, ay nagmadaling lumabas sa isa pang pod upang iligtas si Frank at lumayo mula sa spacecraft. Sa sandaling ito, nagdulot si HAL ng pagkabigo sa mga sistema ng barko, na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong astronaut na nasa hibernation. Di nagtagal, ginamit ni Dave ang mga tentacle ng kanyang pod upang kunin si Frank, ngunit natuklasan na siya ay patay na. Labis na nalungkot, hinailan niya ang katawan ng kanyang kaibigan at sinubukang bumalik sa spacecraft.
Humiling siya kay Hal na buksan ang pinto, ngunit tumanggi ang AI na nakakagulat. Nang tanungin ni Dave kung ano ang problema, sumagot si Hal na alam nito kung ano ito. Inilahad ng AI na alam nito ang kanilang mga plano na i-disconnecta ito ngunit hindi ito maaaring mangyari dahil napakahalaga ng misyon. Gayunpaman, muling inutusan ni Dave itong buksan ang hatch, ngunit tumanggi ang AI na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap at hindi na tumugon sa kanyang mga tawag. Walang ibang pagpipilian. Pinakawalan ni Dave ang patay na katawan ng kanyang kaibigan sa kalawakan upang magamit ang mga tentacle ng pod. Pagkatapos, inilipat niya ang pod upang harapin ang hatch patungo sa emergency entrance at inaktibo ang thrusters. Ang pagsabog ay nagtulak sa kanya sa loob ng spacecraft, at matagumpay niyang napresurisa ang entrance chamber. Sa kabila ng mga panganib na kasama ng kanyang plano, ito ay nagtagumpay, at si Dave ay ligtas na nakapasok sa spacecraft. Pagkatapos, mabilis siyang pumunta sa memory center ni Hal upang i-disconnecta ito. Humingi ng paumanhin ng AI sa hindi magandang pag-uugali ngunit tiniyak sa kanya na magiging maayos ang lahat mula ngayon. Inamin ni Hal na siya ay nagkamali sa nakaraan, ngunit iginiit na nais lamang nitong tulungan ang misyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Dave ang mga pakiusap ng AI at nagpatuloy sa pagdiskonekta ng mga memory modules nito. Nakiusap si Hal na huwag itong gawin, na sinasabing ito ay natatakot at lahat ay nakakalito. Ngunit patuloy si Dave sa kanyang ginagawa, at ang boses ni Hal ay unti-unting nagsimulang humina, na bumabalik sa isang pangunahing estado ng alaala. Kapag ang AI ay ganap na pinatay, biglang lumitaw ang isang mensahe mula kay Dr. Floyd sa screen ng computer. Ipinabatid niya sa mga nakasakay sa spaceship na ang tunay na layunin ng misyon ay itinatago, at si Hal lamang ang nakakaalam nito. Ipinaliwanag niya na ang unang ebidensya ng extraterrestrial intelligent life sa lunar surface ay natagpuan 18 buwan na ang nakalipas. Ang ebidensyang ito ay isang lumang monolith na sinadyang inilibing at nanatiling hindi aktibo sa loob ng 4 na milyong taon. Patuloy sana itong ganon kung hindi dahil sa isang makapangyarihang emisyon ng mga sinag mula sa Jupiter. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating si Dave sa Jupiter at napansin ang isang napakalaking itim na monolith na lumulutang sa kalawakan, na tila siya ay ginagabayan patungo sa kanyang layunin. Nagpasya siyang pumasok sa isa sa mga pod upang imbestigahan ngunit sinipsip siya sa isang makulay na tunnel. Si Dave ay natatakot sa nangyayari at napagtanto na siya ay naglalakbay sa kalawakan sa bilis ng liwanag. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng kakaibang cosmic phenomena at extraterrestrial landscapes na may nakakabighaning mga kulay. Nasaksihan niya ang paglikha ng universo sa panahon ng Big Bang, pati na rin ang pagbuo ng mga galaxy, araw, at mga planeta. Sinundan ito ng mga imahe ng protoplasm, mga single-celled organism, at mga amoeba. Pagkatapos, nakarating siya sa isang lokasyon na may topografiya na katulad ng sa Earth, saganang tubig, at napakagandang kulay. Sa dulo ng paglalakbay, natagpuan ni Dave ang kanyang sarili sa gitna ng isang marangyang nilagyan ng hotel suite. Lumabas siya mula sa pod na nakasuot ng kanyang astronaut suit, ngunit siya ay tumanda na at ang kanyang balat ay may mga wrinkles. Nagsimula si Dave na maglakad sa paligid ng kakaibang silid. Tinitingnan ang paligid. Sa kanyang pagkabigla, napansin niya ang pangalawang bersyon ng kanyang sarili. Maraming taon na ang nakalipas, na nakatayo sa silid tulugan. Ang camera ay lumipat sa perspektibo ng mas matandang Dave, habang ang unang Dave at ang kanyang pod ay nawawala. Pagkatapos nito, tumingin si Dave sa paligid at nakakita ng salamin sa banyo ng suite. Habang sinisiyasat niya ang kanyang sarili, napansin niya ang isang tao sa katabing silid. Lumalabas na ito ay isang pangatlong bersyon ng kanyang sarili, na mas matanda at kumakain sa isang mesa. Ang perspektibo ay lumipat muli habang aksidenteng nahuhulog ng pangatlong Dave ang kanyang baso ng alak mula sa mesa at maingat na tumingin sa mga piraso. Nang dahan-dahan siyang tumingin pataas, nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama, namamatay bilang isang matandang tao. Ang focus ay lumipat muli sa ika-4 na bersyon ni Dave, na napansin ang isang napakalaking monolith na biglang lumitaw mula sa wala sa gitna ng silid. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, ngunit hindi nagtagal ay namatay siya at nagbago sa isang embryo ng Star Child. Nagtapos ang pelikula habang nakikita natin ang Star Child na lumulutang sa cosmos bago magliyag patungo sa Earth.